This is one of the most routine doctor's request sa CBC or the complete blood count. Baka may medical requirement ka pero hindi mo alam, kukulang ka pala ng dugo, or akala mo kasi complete ay overall na. Tatalakayin natin ngayon kung ano ang component ng CBC or complete blood count. Hi, I'm Ayon Cesar Carpinero sa Medical Technologies, making health trails because why not? It's 1:30 AM in the morning. Natutulog na sana ako pero mamaya na lang. Good luck sa aking hemoglobin. Halos araw-araw nire-request ito ng doktor kasi as I mentioned, it's one of the most basic tests which may provide a clue on the state of the body, from dehydration to infection to more complex anemia and leukemia. Baka ikaw ay wala pang idea, tapusin mo ito na video, pero kung hindi ka naman interested sa health contents, share mo na lang or mag-react ka para matulungan mo naman ako ma-spread itong information. Learning rin ito para sa mga estudyante. Okay? CBC stands for complete blood count. Kasali ba dito ang fasting blood sugar at cholesterol? Hindi. Kasi ang tinitest natin dito basically are the cellular components of blood. To put this on a perspective, ito yung dugo kung na-centrifuge or napabayaan ng matagal. Magse-separate po siya. Yung nasa taas, yun po ang plasma. Then the buffy coat. Then the red cells. So kung imimix natin yan ay tinatawag na whole blood. So yan po lahat ay tinitest natin maliban po sa plasma. So ito po ang component ng complete blood count. WBC or the white blood cell count. Ito ang overall count ng lahat ng white blood cell included ang platelet. Then we have the hemoglobin. Ito yung content ng iyong red cell in volume. Then we have the hematocrit. Ito yung overall volume ng inyong red cell, so called the packed cell volume, count in percentage. Then we have the platelet, well, yung tumutulong sa ating mga sugat. Then we have the differentials. We have 5. Ano itong mga differentials? Ito yung mga WBC or the white blood cells specific in percent in 100. Neutrophil, lymphocyte, eosinophil, monocyte, at ang basophil. Basically, these are your immune cells na malaban sa bacteria, virus, at parasite, at mga cancer cells. Each of them has their own specialized function. Pero sa next content na lang natin yan i-discuss. Ito po ang component ng inyong complete blood count. Pero marami pang ibang parameter na hindi ko sinali, like RBC indices. Importante rin yun para ma-determine kung ano ang state ng anemia or anong klase ng anemia. Bakit ba ito commonly nire-request ng doktor? Because this test can cover a broad spectrum of diseases and bodily state. This simple test alone can turn around life and death situation. For example, we have bleeding, dengue patient, pasyente na dapat matransfusan agad, or yung mga convulsion patient na para mabigyan agad ng gamot ng doktor. So, history muna tayo. Compare noon, ito ng mga test ay separate. Separate ang WBC, RBC, at platelet count. Separate din ang hemoglobin at hematocrit at ang differentials. Separate yan. Pero ngayon, isang pindot na lang yan, within 5 minutes, lalabas na yan ang result sa machine. Pero, just like other machine, meron po tayong tinatawag na extremes or extremely high or extremely low or mga flagging. So, kailangan pa rin namin yan i-check. Back to basic para naman confirm yung result. So, ang tanong ngayon, pwede ka bang mag-request nito kahit walang reseta ng doktor? Yes, pwede. Hindi naman ito pinagbabawal ng Pinas. Pero, make sure lang, ang mag-interpret niyan ay ang doktor. Huwag po tayong mag-self-interpret. Ito po ang importante. Huwag po tayong magpa-interpret sa social media. Bakit? Maraming mga groups dyan na nagpretend na tumutulong. Pero namang iba na tumutulong talaga. Pero mali kasi ang ginagawain na ganyan na magpa-interpret ka po sa social media. Hindi nyo naman yan sila kilala. Kahit sino-sino na lang ang nagko-comment. Napuput ang risk ng iyong privacy, pati na rin yung mga viewers, baka maparanoid po sila. Ito kasi yan. Kami nga Anametech, bawal po kami mag-interpret. Tapos yung sino-sino na lang mag-interpret ng ganyan. Hindi ganyan ang proper na way. It's either magpa-consult ka sa doktor, ang face-to-face or online. Meron na po yan. Sana makatulong. I-share naman.